Magandang umaga muli sa bawat isa. Good morning sa mga nandito at sa mga makikinig din sa ating Zoom no at in the future. Good morning at purihin ang Diyos sa umagang ito na tayo po ay nakadalo dito at binigyan ng pagkakataon at pribilehiyo at na maayos ang pangatawan na makarinig ng salita ng Diyos. Kasi marami po ang tao na hindi po sila binigyan ng pagkakataon sa panahong ito. Mayroon silang mga problema, mayroong mga nangyayaring mga sakuna, may mga bombing, at mayroon din po mga giyera. No? In fact, mayroong bombing sa Marawi ngayon na nag-update ngayong aking klase na 46 yung casualties, 11 yung dead, at mayroong 6 pa sa OR. So, tayo ay may privilege po na nandito sa isang lugar na maayos at binigay ng Panginoon na makarinig ng kanyang mga salita. Ang buhay po ng isang Kristiyano ay lumalakad o nananirahan siya sa dalawang realms, no? O mundo. Ito po ang temporal or physical realm. At the same time, namumuhay din po sa spiritual realm o spiritual na bagay, no? Ang isang tao na hindi pa po na-regenerate o hindi pa siya na-born again o hindi pa siya nakakakilala sa Diyos ay isa lang ang kanyang dinadaanan, isa lang ang kanyang tinitirhan, at yun ang physical or temporal realm. No? At sabi nga ni Jesus Christ na kay Nicodemus, na isang napakatalinong tao, sabi nila, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Unless the man is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. So, unless you are regenerated, unless you believe on the Lord God, Jesus Christ as your Lord and Savior, and God will activate your spiritual life, you cannot understand spiritual life. You will only understand the temporal life and the temporal realm o mundo ng tao lamang. No? Maski anong talino, ikaw man ay mag-aaral, ikaw man ay pupunta sa mga simbahan o relihiyon na iyong sasalihan, ay hindi mo maunawaan ang spiritual realm unless na ikaw ay regenerate o i-born again ng Panginoon natin. So, sa umagang ito ay ang ating pong pag-usapan ay tinentitle ko yan na Death from Death, Through Death with the Death of Jesus Christ. Namatay sa kamatayan sa pamagitan ng ating kamatayan kasama sa kamatayan ni Hesukristo. So ang utos po sa ating mga Kristiyano ay we have to believe, we have to obey and walk the life, no? Ang utos sa mga hindi pa Kristiyano ay isa lang ang kanilang utos, ay yun ay to believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, no? But how can they believe if no one explain to them, no? Walang nag-i-explain sa kanila kung anong paniniwalaan nila at paano sila tatawag doon sa Panginoon na kanilang dapat tawagin. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay this is more on the why, bakit, and then later on we'll have the how will we we walk our life, and later on what will we do, no? Kasi tayo po ay nandito tayo sa mundong ito, marami tayong mga kaabalahanan, marami tayong mga suliranin, marami tayong mga dapat gawin. So, tayo ay lumalakad sa physical life, but ang isang Kristiyano ay dapat siyang lumalakad din sa physical life, no? Mahirap maunawaan yan kasi parang dalawang river yan na you have to walk through the two rivers. Sabi nga, mamamangka sa dalawang ilog, yan ang ginagawa ng isang Kristiyano. Hindi siya pwedeng mamangka lang sa isang ilog, the temporal na analogy, yung temporal life and the spiritual life. In fact, kailangan niya maintindihan niya na siya ay lumalakad yan. So sa umagang ito ay we'll focus on the why. Bakit natin ginagawa ito? And then how will we do it? And then what will we do, no?
Kasi minsan tayo nagtatanong, bakit natin ginagawa ito? Yung mga ministries, ginagawa natin, yung ating pag-aalaga sa ating pamilya, sa ating pakikitungo sa ating mga office mates, mga coworkers and others, friends. Bakit natin ginagawa ito? Bakit ako magtitiis? Bakit kailangan kong unahin ito? Bakit ganyan? Bakit ganon? So tayo po ay siyempre, ang sabi nga ng Panginoon na tayo ay we live by faith and not by sight. Ang isang Kristiyano po ay we live by faith and not by sight. Kasi ang spiritual na mundo po ay we live by faith and not by sight. Pero ang sa temporal na mundo, we live by sight, no? So, yun ang ating pag-usapan ngayon. Bakit ganito yung aking title? Death from death, through death with the death of Jesus Christ, no? Kasi ito ay inspired sa isang tao na si Richard Baxter na isang Puritan, nasa 1600 siya. Siya ay masigasig magsalita o magsisermon sa mga tao, no? At nung malapit na siyang mamatay, ni-request niya na pumunta yung mga tao doon sa kanya or nagkaroon siya ng pagkakataon na mag-preach pa talaga. Malapit na siyang mamatay. Kaya nga sabi niya, a dying man preaching to the dying men. Ang isang mamamatay na tao ay magpapreach sa mamamatay din na tao. So, ang ating pong kalagayan ay dapat maunawaan natin yung death, no? Kasi sa ating pagbabasa ng Biblia, kung hindi natin maunawaan yung ano ba yung death? Yeah, we're dead on our trespasses and sins. We must also die from our sins. At we should die together with the death of Jesus Christ. So ang pinaka-ibig pong sabihin niyan, tayo ay dapat mamatay doon sa kamatayan na ibinigay sa atin ng ating kasalanan sa pamamagitan ng ating kamatayan din kasama sa kamatayan ni Jesus. So, death from the death, through death with the death of Jesus Christ, which is, ipapaliwanag natin yan, kasi very technical yan. This is why muna, kasi ang why po is very important, kasi pag ituturo natin yung how, baka sumunod lang kayo without understanding ng why. And yun ang mangyayari sa mga cultic na groups, no? Kasi sila ay sumusunod without understanding. Without understanding. At kung sila ay sumusunod, malaking effect yan sa society, malaking effect yan sa yung pamilya, malaking effect yan sa church, at malaking effect din sa iyong sarili, no? Kasi minsan, bakit mo ginagawa yan? O kung hindi ko masagot yan, kayo rin. Kung tinatanong kayo ng inyong mga kamag-anak, kaibigan, mga anak, o nanay, bakit mo ginagawa yan? Ay kung hindi mo masagot, parang nandun ka, maklasify ka sa mga cult. So dapat, titrain natin ang mga members o mga Christians to understand talaga why. Bakit natin ito gagawin? Kasi mayroon pong iutos sa atin yan. No? So, ang ating pong teksto na babasihan, yung binasa natin kanina, na nasan doon sa Romans 6, pero babasahin ko lang yung Romans 6, 5 to 11. At ito ay English, New King James Version. At babasahin po natin ang Romans chapter 6, verse 5 to 11. At bilang paggalang sa salita ng Diyos, tayong lahat ay tumayo. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Romans chapter 6, verses 5 to 11. For if we have been united together with the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin, for he who has died has been freed from sin. Now if we died with Christ, we believe that we shall also live with him, knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more. Death no longer has dominion over him, for the death that he died to sin once for all, but the life that he lives to God. Likewise, you also reckon
yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Salamat sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Panginoong Diyos na aming Ama, kami ay muling nagpupuri at nagpapasalamat na kami, Lord, ay nasa isang lugar na maayos ang aming kalagayan, niready mo ang aming pag-iisip upang makarinig ng iyong masalita. Lord, salamat sa pribilehiyo ito, Lord, at patuloy na pinapanalangin, Lord, na lalo mong buksan ang aming espiritual na pag-iisip upang maintindihan talaga namin, Lord, ang aming kalagayan habang kami naglalakbay sa mundong ito. Sa akin din po na magpapahayag, i-bless mo rin po ako, Lord, ang wisdom po na galing sa iyo lamang ang magamit sa pagsasalita upang maipahayag ang iyong masalita sa mga ito. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa ating pong portion ng why, ay kailangan po nating i-define ang mga death na ating pong naunawaan, no? At maunawaan pa. Kasi sa Biblia ay marami pong kamatayan at ito po ay ang pinakamaimportanting gospel is the death of Jesus Christ. But the death of Jesus Christ has affected lots of people, has affected the world, has affected yung mga Christians, at yun ang dapat nating maintindihan kung ano yung effect ng ating paniniwala sa kamatayan ni Jesus Christ. But before going to the death of Jesus Christ, we should also understand yung the death due to Adam, which is the sin, na nagkakaroon tayo ng sinful nature. So ang una pong death nating pag-uusapan po ay yung sinasabi nating the death caused by our sins, no? The death caused by our sins. At ito po ay not-activate nung nagkasala po si Adam at saka si Eva doon sa halamanan, kasi sabi ng Panginoon sa kanila na do not eat the fruit of the tree of the good knowledge of good and evil, because if you will eat it, you will surely die, no? At you will surely die. So dapat maintindihan natin ano yung death na naranasan ni Eva at ni Adan bago natin ma-appreciate yung ibang death na yan. Kasi kailangan natin ma-trigger muna na maintindihan muna na tayo ay patay sa ating mga kasalanan. Kasi sabi nga ng Ephesians 2:1, you have been raised from dead. No? Sabi sa Ephesians 2:1, ang sabi dito ay, and you were made alive who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. Una dapat nating maintindihan, para natin ma-appreciate yung ginawa ni Jesus Christ na kamatayan, ay dapat nating maintindihan na we're dead on our trespasses and sins. No? Ang death po na naranasan ni Adam at saka ni Eve ay napasa sa atin because Adam was our federal head. No? At it will, nag-create yan ng sinful nature sa atin. Ang death po doon ay tatlo din pong death niyon. Unang death ay physical death. Yung death na yan ay physical death of man. No? Kasi dati, nung hindi pa nagkasala si Adam, ay supposed to be, hindi tayo mamamatay sa ating katawang tao, immortal. But when Adam's sin, yung federal head natin, represented by Adam, siya ay namatay na physically. Although ano pa siya ng 900 years, but he eventually died, no? So the number one death doon sa ay physical death. So all of us will really die, no? Mayroon lang time frame. Sabi, it is appointed unto man once to die, and then the judgment will come, no? Yun ang sabi doon sa Hebrews, no? Ang pangalawang death ay spiritual. Yun ang nagiging sinful tayo. Sinful tayo, although yung death din na physical, naging sinful tayo, kaya na tayong death. We are separated from God. We are separated from God, so we cannot anymore communicate in the spiritual way to God.
So, yun yung spiritual death. We are dead on our sins, and when it will not be rectified o maayos yan, we'll go into the, legal death, or the wages of sin is death, and that is the third death or second death, the death on the lake of fire eternally. Bakit? Mayroon pong legal implication yung death, kasi ang sabi ng God, I am a just God, and I'm angry with the wicked every day because I will punish all your sins. Wala pong sins na hindi magbabayaran. So, yung death ni Adam, mayroon siyang physical death, yung mamamatay yung ating katawan. Pangalawa, mayroon tayong spiritual death. All of the people na ipinanganak po ay spiritually dead yan. Hindi yan siya nakaka-communicate sa God, at siya ay nagkasala, makasalanan siya. Separated siya at kalaban siya ng God. Ngayon, yung legal death or eternal death, yun yung punishment or bayad ng kasalanan, and that is eternal death doon sa hell of fire, no? Lake of fire. So, dapat maintindihan natin na we are dead on our trespasses and sins. We are dead on trespasses and sins. That is yung death na dapat nating maintindihan before we can appreciate yung pagpunta ni Jesus Christ dito sa mundong ito. Siya ay namatay para sa ating makasalanan. So, doon sa section na death na yan, yung section ng death natin by Adam, caused by Adam and our sinful nature, yun yung sin. Yun yung sinasabi dito, death, no? Sabi dito sa ating binasa, for if we have been united in the likeness of His death, this is the death of Jesus Christ, certainly we shall be in the likeness of His resurrection. Knowing this, that our old man was crucified with Him, that the body of sin, that is the death, the body of sin, might be done away, that we should no longer be slaves of sin. So yung death from death, dapat mamatay tayo doon sa ating kalagayan. 'Di ba death yung ating kalagayan? Dapat mamatay tayo doon sa ating kamatayan, death from death. Kasi tayo ay patay, dapat mamatay tayo doon para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kasi sa transfer from kingdom to kingdom, wala pong visa doon. Hindi ka mag-apply ng visa. You have to die and be born again in the other kingdom. Hindi ka tulad na magta-travel ka from Philippines to Japan or Philippines to USA, hindi ka dapat mamatay. Dapat ay mag-apply ka lang ng visa at papasukin ka doon sa United States or the United Kingdom kung sa Great Britain tayo papasok. From the Philippines to the Great Britain, hindi tayo mamatay. Pero sa kingdom to kingdom, from kingdom of Satan to kingdom of God, we have to die doon sa kingdom of Satan and be born again, be born on the kingdom of God. No? Sabi nga doon sa John 5:24, most assuredly I say to you, he who hears my word and believes on him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment, but has passed from death to life. You have to die from the death of the kingdom of Satan to be born in the kingdom of God, no? So, kailangan maintindihan natin doon na kailangan nating mamatay yun. Mamatay tayo doon sa ating sinful nature. Wala tayong pag-asa sa ating sinful nature. And we cannot do it by our good works, by joining a religion, by being intellectual, by not or knowing all things. We could only be, it could only be activated by God by believing on the Lord Jesus Christ. So we have to die on that death. No? We have to die on that death, which is the situation. Sabi dito, therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from death
by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Ito sa yung ano yan, sa 6 verse 4, no? Pero ang sabi dito, sa verse 8, no, verse 6 pala ng 6, no? Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. For he who has died has been freed from sin. No? Ito yung parang sinasabi dito na this is a representation ng ating baptism. Yung baptism pala natin ay representation ng ating baptism na dried baptism. No? Dried baptism. Ito yung dried baptism natin. Sabi dito, ang dried baptism natin para tayong gumaya sa ginawa ni Jesus Christ, no? Kasi si Jesus Christ namatay doon sa krus. Ngayon inilibing. After 3 days, nabuhay muli, umakyat, no? Hindi umakyat, yung nabuhay. So ang baptism kasi ay ilulubog ka, and then, iaangat ka. Yung ating ceremonial baptism ay hindi yan ng baptism na nangyari sa atin if we believe. Ulitin ko po, baka malilito kayo. Kasi yung marami pong mga churches na akala nila yung baptism ay yun yung baptism nila doon sa sinasabi dito sa 6. Hindi po yan. Ang baptism na yan ay spiritual baptism yan kasi tayo din, no? Ang tayo din nung na-crucify si Jesus Christ doon sa krus. Pag if we believe on the Lord Jesus Christ, tayo din ay na-crucify doon. Namatay din tayo. Kaya nga sinabi doon, death to death, namatay tayo doon sa ating lumang kasalanan, sa ating kalagayan. Nung inilibing si Jesus Christ, nailibing din tayo. Nung nabuhay ulit si Jesus Christ, nabuhay tayo. Mahirap intindihin yan kasi it happened 2,000 years ago. Alam po natin, ang Diyos, wala siyang time frame, hindi siya time bounded. So kung i-believe on, parang kung pilosopo ka, paano nangyari yun? Ngayon lang, 2023 lang ako nag-believe. Paano ako namatay din doon sa krus? Paano ako nalibing 2,000 years ago din? Paano ako nabuhay muli 2,000 years? That is the spiritual na understanding. Kaya dapat nating maintindihan na tayo din ay namatay tayo sa ating mga kasalanan 2,000 years ago, nailibing tayo 2,000 years ago, at nag-rise tayo after 3 days 2,000 years ago. Now, we are now, namatay na tayo doon sa ating death. Death from death, no? Namatay na tayo doon sa ating lumang pagkatao. Death from death. Ma-activate yan through death with the Lord Jesus Christ. Kasi nga mayroon nga doktrina na we are always in Christ if we believe on the Lord Jesus Christ. We should be in Christ, no? Ngayon, for he who has died has been freed from sin. Ito, na-free na tayo doon sa death ng sin. Sa verse 7 yan. Now, if we died with Christ, we believe that we shall also live with Him, knowing that Christ have been raised from the dead, dies no more. Death no longer has dominion over Him. So, ang pangatlo po, dapat maintindihan natin yung death ni Jesus Christ. Ang purpose ni Jesus Christ dito sa pagpunta dito ay talunin niya yung death. No? Yung sa 1 Corinthians na, where is death? Wala na yung kapangyarihan ng death kasi nga si Jesus Christ ay firstborn natin yan. Parang siya yung firstborn natin. Ngayon, nung namatay si Jesus Christ doon sa krus, inilibing siya. Napagtagumpayan na yung death doon, no? Napagtagumpayan yung death doon. Hindi na siya
once and for all na lang napagtagumpayan yan. And the reason why God resurrected Jesus Christ, because nagawa ni Jesus Christ yung kanyang trabaho dito na sundin lahat ng mga utos ng God so that He can have a perfect righteousness, which is another topic kasi yun yung ating source of justification. No? Ngayon, dapat maintindihan natin yan na tayo po ay patay na sa ating makasalanan at tayo ay na-resurrect na. Therefore, wala nang hawak sa atin ang kasalanan. Wala nang hawak sa atin ang kasalanan. Hindi na tayo kontrolado ng kasalanan. Kaya ko ini-explain ito, kasi dapat maisip nyo na isang Kristiyano, hindi na siya control ng kanyang old nature. Siya ay na-resurrect na together with Christ. No? Sabi dito sa 10, For the death that Jesus died, He died to sin once for all. But the life that He lives to God. No, He lives to God. So, I hope na maintindihan natin yung mga napakahirap na meaning ng death na yan. Una-una, yung death natin, ulitin ko, summarize ko yung death before going to how, kasi very important itong why. No? Itong why na to, dapat maintindihan natin ito. This is a fact. Ito yung FACT. Katotohanan nito. Katotohanan nito. Before doing anything, dapat maintindihan na to. So, isa-summarize ko, una-una, yung death na sin, yun yung death na nakos ni Adam, at doon tayo doon, mayroong effect yon na physical death, spiritual death, and legally death or eternal death. Kung hindi tayo mamamatay doon, patay tayo. Kung hindi tayo mamamatay doon, kawawa tayo. Tayo ang pinakakawawang nilalang. No? Tayo ang magsasuffer tayo doon sa eternal lake of fire eventually. Dapat may mangyari doon. Dapat makaalis tayo doon. Terminology natin, dapat mamatay tayo doon sa ating kalagayan. Dapat mamatay tayo. Paano tayo mamamatay doon? Hindi tayo makatakas doon sa sariling gawa. Hindi natin magagawa yon sa ating paggawa na mabuti. Hindi natin magawa yon sa ating maski pagpunta sa mga church every day or magbigay tayo ng mga abuloy. Hindi natin magawa yon. Magagawa lang natin yon kung makikisama tayo doon sa kamatayan ni Jesus Christ, which is the gospel. The gospel, yung death and resurrection of Jesus Christ. Kaya very important, yung death of resurrection ni Jesus Christ. Kasi dapat kasama tayo doon. Dapat maniniwala tayo doon na 2,000 years, kasama tayo doon na namatay si Jesus Christ. Namatay si Jesus Christ, 2,000 years. Kasama tayo. Nung nilibing si Jesus Christ, kasama yung ating lumang pagkatao doon. At nung na-resurrect si Jesus Christ, na-resurrect na rin tayo at we are given a new life. Therefore, if anyone is in Christ, sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Look or behold, all things have become new. A resurrected life, the resurrected life of Jesus Christ is different from new, yan, no? Sabagay si Jesus Christ, walang kasalanan yon. Ang atin kasalanan na makasalanan, the resurrected life, cannot sin no more. No? Grabe yan, cannot sin no more. That is in 1 John 5:18. Ang sabi sa 5:18, 1 John 5:18, we know that whoever is born of God does not sin, but he who has been born of God keeps himself, and the wicked one does not touch him. So our new nature ay hindi na yan siya nagkakasala, no? Sabi dito sa 3:9 ng 1 John din, 1 John 3:9, 1 John 3:9, whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin because he has been born of God.
Yung ating nature na yan, na new nature na yan, hindi na yan nagkakasala. But, bakit tayo nagkakasala? Because we are still on our unglorified bodies. Unglorified body. Ngayon, ang ating final talaga na salvation, when the glory of God will be proclaimed to us, will be revealed to us, no? Yan. Ngayon, sabi dito sa Colossians 3. Colossians 3. Sabi sa Colossians 3, if you were then raised with Christ, di ba? Tayo ay nabuhay na tayo. Ha? Seek those things which are above where Christ is, sitting at the right hand. Set your minds on the things above, not on things on earth. For you died, and your life is hidden with Christ in God. Verse 4, dito na born again si Charles Stanley. No? When Christ, who is our life, appears, then you will also appear with Him in glory. Sabi ni Charles Stanley, nung ang kanilang subject ay Greek, wala, nabasa niya ito. Siguro Charles Stanley, hindi nakikinig sa teacher. Babasa dito. Sabi niya, when Christ, who is our life, appears, then you also will appear with Him in glory. Bigla siya sumigaw sa klase niya. Na-realize niya na yung palang na hidden na tayo kay Kristo, at kung ipapaklabas na yung glory ni Kristo, kasama tayo doon. Sure na sure siya doon ng kanyang kaligtasan. Kaya si Charles Stanley, na-born again dito. Na-born again siya dito. Yun ang ating maintindihan na we are now in Jesus Christ, no? Yung ating tendency ngayon, naglalaro tayo ng temporal life at saka spiritual life. Dapat maintindihan natin yung spiritual life na tayo ay na kay Christ na secure na tayo. Kaya nga sabi diyan dito, if then you were raised through Christ, ito na yung how. Dito na tayo utusan ng how. Ngayon ang how, sabi, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand. Set your minds on things above, not on things on earth. For you died and your life is hidden. Ngayon, kung maintindihan natin ito, dapat isipin natin palagi yung ating mga heavenly things, no? Heavenly things. Although, meron pa rin umiiyak na mga bata, nagkakalagnat pa rin, no? Kung may problema na mga malalaking karamdaman, siyempre, ma-overwhelm tayo talaga niyan. Ma-overwhelm talaga tayo dyan. Napakakulit ng mga bata. Gusto natin i-give up yung ating spiritual doctrine. Huwag i-give up. Patience, mga kapatid. Kasi tayo din ay ganun din tayo, napakakulit din natin noon. Patience, no? So, sabi dito, seek those things which are above where Christ is, no? So, yung mga kapitbahay mo na chismoso dyan, ano lang yan, mga nasa gilid-gilid lang yan. Set your minds on things above. Titingnan mo kung saan ang destination mo. Kawawa sila kasi hindi sila makakapunta doon. Imbis na mainis ka doon, dapat maawa ka sa kanila, no? Ngayon, sabi, put to death members which are on earth. Ito na ngayon yung utos. Ito na ngayon how and what. Put to death, no? Fornication, uncleanness, passion, evil desires, and covetous, which is idolatry. Yung palang pagnanasa natin, considered yan as idolatry, which is yung most hated na sin yan ng God sa Israel, yung idolatros. Kaya nga minsan napakahirap mainawaan na napakadaming idolatros sa ating bansa. No? Yung physical na idolatry, mayroon pa ring mental idolatry. But even the physical, kasi manifestation yan, na idolaters talaga tayo. No? Yun ang gustong tanggalin ng God sa atin. Papatanggal.
Because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of the beast. This is Colossians 3, 6 to. In which you also once walked when you live in them. Huwag tayo masyadong magmamayabang kasi tayo din ay ganito rin yung ating kalagayan noon. But when the fullness of God does come, niligtas tayo ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng magmamayabang kasi tayo din ay dumaan dito. But now, you yourselves are to put off all this. Anger. Sino may galit dyan? Kasama ako dito. Lahat tayo may anger, pero dapat i-control natin. Maganda bang pakinggan yan, partner? Baka, partner. Nasanay ako sa tennis court eh. Wag na, kasi doon sa tennis court, palagi na, wag na magalit pag nag-error yung kasama mo. Ganon, o kaya tumawag na out. Anger, wala nang anger. Wrath, yung matinding galit. Malis, yung pwede mong pagsabihan ng blasphemy. Blasphemy, yung gumagawa ka ng sagad. Healthy language, yung nagmumura. Out of your mouth, do not lie to one another, since you put off the old man with his deeds, and put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of him who created him. Ngayon, kailangan nating maintindihan yan. Ang 11 kasi sa Romans 6:11, sabi dito, likewise you also. No, tayo to reckon yourselves to be dead indeed to sin. Yung sin na death din yon. But alive to God in Christ Jesus our Lord. 12, therefore do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lust. And do not present your members as instrument of the righteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instrument of righteousness to God. For sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace. Mga kapatid, kailangan natin maintindihan niya, we are dead on our sins and our trespasses before, but now we are patay na tayo doon, nakatakas na tayo doon, nakikisama na tayo kay Jesus Christ. Ngayon, inuutusan tayo. Huwag masyadong i-focus ang ating mga sarili sa mga worldly things. Although, madali magsalita doon, pero kung nandyan na yung worldly things, madali talaga tayong maapektuhan. Pero iba na nga tayong mga Kristiyano. Iba na tayong mga Kristiyano. Dapat alisin na natin yan. Yung mga chismis, paninirang puri, pagkaalit-alitan, pagkakagalit-galit, chismisan, sisiraan yung isa, or even yung hindi pag-imik. Yun. Dapat wala nang hindi pag-imik. No? Makasalanan tayo dun eh. Marami tayong kailangan pa nating ayusin yan. Kasi nagre-reflect sa atin. Kailangan natin talagang maintindihan na we are dead on our patay na nakatakas na tayo doon. Nakatakas na tayo doon. So, kung ikaw ay isang Kristiyano na, you are yung parang inutusan ka na to believe on the Lord Jesus Christ, no? To obey, and then i-focus natin ang ating sarili sa spiritual things, no? And kung hindi ka pa nanampalataya kay Jesus Christ, ang inuutos lang po ay you have to believe on the Lord Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ namatay para sa iyong makasalanan. Kailangan mo maintindihan na ikaw ay makasalanan. Marami ang nag-iisip na akala nila hindi sila makasalanan, akala nila righteous sila, akala nila lamang sila sa kanilang kapwa-tao. Pero ang sabi ng Biblia, for all have sinned and fall short of the glory of God. You cannot reach the glory of God, which is perfectionism. Kaya nga, pinadala niya si Jesus Christ kasi hindi natin kaya. Ang utos lang sa mga sinners, ang utos lang sa mga unbelievers, hindi pa Kristiyano o hindi pa naintindihan talaga, you have to believe na si Jesus Christ talaga ang kaligtasan. Pero sa ating mga Kristiyano, mas matindi ang utos natin
Kasi we are ambassadors of Jesus Christ. Ambassadors for Jesus Christ. For reconciliation. Yun ang mahirap sa atin kasi we are given the ministry of reconciliation na turuan ang mga tao na to be reconciled with God, mamatay yung kanilang spiritual death doon. Kasi kung hindi na talaga kung manatili talaga yung spiritual death, hindi magre-reconcile yung God. Magre-reconcile God. Ngayon, doon sa ating binasa, si Jesus Christ ay talagang napagtagumpayan niya yung kamatayan. And we should believe on that, na hindi siya pababayaang mabulok. At kung ano man ang ginamit ng God the Father to raise Jesus Christ from the dead, yun din ang ginamit niya na pag-raise sa atin, doon sa ating kalagayan na makasalanan, papunta sa bagong buhay. You have to believe on that, and you have to act na ikaw talaga ay Kristiyano. Mga kapatid, tayo ay dadaan sa mga problema, mga pagsubok, ay kailangan natin pagtagumpayan ito. Ang pinaka-best niyan, magpasalamat tayo na nandito tayo, nakakarinig, yun ang malaking pasalamat natin, pero kailangan din nating maging ambassadors for Christ. For those unbelievers, or hindi pa talaga lumapit, you have to believe talaga on the Lord Jesus Christ. Sa kanyang ginawa, kung sino siya, siya ay Diyos na nagkatawang tao, siya ay napako doon sa krus, nabuhos ang kanyang dugo, nabayaran ng iyong kasalanan, at bibigyan kanya ng katuwiran na galing sa iyo, kasi yung katuwiran mo, hindi yan makakapasa sa Panginoon. How to activate your life? You have to pray. You have to pray, Lord, ako ay makasalanan. Ako ay hindi makakaabot sa iyong kaharian. Kailangan akong maborn again. Lord, iligtas mo ako. Because kung hindi mo ako ililigtas, ako ay mapapunta sa self. By that simple prayer, you have to activate your new life. Kung hindi pa kayo nag-activate ng inyong new life, you have to accept talaga Jesus as your Lord and Savior. Sabi nga ni Paul kay sa mga makasalanang jailer, you have to believe on the Lord Jesus Christ in order to be saved. You and your household. You and your household, we have to understand also the household. Kasi ang household ay obligation natin yan na i-share sila at dapat sila din ay maligtas sa atin if you believe on the Lord Jesus Christ. Tayong lahat ay tumayo at tayo manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, Lord, alam po namin, Lord, na hindi namin ito kaya sa sariling katalinuhan at kakayahan sa pagsasalita, at ganoon din sa aming sariling pagkakaunawa, hindi namin ito manawaan kung kami talaga, Lord, ay hindi naniniwala sa iyo. Lord, i-bless mo po kami kasi kami ay mapapahamak kung hindi namin maintindihan na ito at hindi kami lumapit sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas. Sa mga Kristiyano po na nandito, Lord, tuloy na pinapanalangin na ma-increase ang aming knowledge, ma-increase ang aming patience, ma-increase ang aming pananampalataya sa iyo, at kami ay mag-act according to the design na binigay mo sa amin, na we are God's workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. I-bless mo ang aming mga buhay habang kami nandito sa mundong ito, sa aming relasyon, sa aming mga asawa, anak, o anumang aming makakilala, higit sa lahat, sa aming relasyon sa magkakapatid sa pananampalataya. I-bless mo rin po ang simbahan nito na talagang magkaunawaan at magkaroon ng kalagayan na maayos habang kami naglalakbay sa mundong ito. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to in Jesus' name. Amen.